Mga kwentong pambata. Ang pastol ng mga ulap. Noong unang panahon, may mag-asawang malambing sa isa't isa, sina Giles at Fiona, na nakatira sa isang napakalawak at di masukat na kapatagan. Ang hangganan nito ay malapit sa isang napakalaking bundok na kung titingnan ay para bang maaabot na nito ang sinag ng araw. Sa pagitan ng bundok na ito ay isang malaking bukana patungo sa madilim at mahamog na lambak, kilala sa tawag na Lambak ng Kulog, kung saan nagmula ang alamat na mula sa madilim na hamog isang araw, isang hari ang lilitaw. Masaya sina Fiona at Giles sa komportable nilang buhay ngayon. Nagtatanim sila sa sakahan nila, nag-aalaga ng hayop at madalas din sa bahay. Ano pa man ang mangyari, palagi silang magkasama. Hanggang isang araw, nagpasya si Fiona na bisitahin ng pinsan niya. Kailangan kong maghatid ng mga ginawa kong damit para kay Mabel. Pero sa isang linggo pa ako makakabalik. O sige. Kaya naman kumakaway na nagpaalam si Fiona sa kanyang asawa. Lumipas ang mga araw ni Giles sa palaging pagtatrabaho. Pero hindi nagtagal ay nangulila na siya sa kanyang asawa dahil halos patapos na ang linggo. Ngayon babalik ng bahay si Fiona. Hindi na ako makapaghintay. Malapit na siyang bumalik. Pero wala pa ring bakas ni Fiona hanggang sa paglubog ng araw. Habang mas dumidilim, nagsimulang mamuo ang masamang panahon. Oh, hindi. Siguro parating na siya. Mabuti pa salubungin ko na siya. At kaya naman lumabas si Giles para suungin ang malakas na ulan at hangin. Naku! Napaka-lakas! Nakita na lang niya ang sarili na tinangay ng hangin at nahulog sa ibabaw ng maliit na ulap. Wow! Hindi! Dumaan siya sa madilim na lambak at paitaas sa mga nagtataasang mga bundok. Bumilis ang tibok ng puso niya sa takot. Hindi! Talagang napakaganda ng panahon. Tama ako, hindi ba? Totoong napakaganda. Ang kulog ay isang musika sa aking tenga. Anong lugar na ito? At sino kayong lahat? Ako ang pastol ng mga ulap at dito ko naman ginagawa at kinokontrol ang panahon. At sino ka naman? Ako po si Giles at hinanap ko lang ang aking asawa. Tutal nakikita mo ang lahat? Sabihin mo sa akin kung nagsasabi siya ng totoo. Opo, Pastor. Nakita ko siyang naglilibot nang mawala siya sa isang bagyo at dinala papunta rito. Nakabalik na rin ang kanyang asawa. Hero, tutal naririnig mo ang lahat ng nasa ilalim ng araw. Sabihin mo sa akin kung nagsasabi siya ng totoo. Totoo yon, Ginoo. Ang dinig ko, sinabi ng asawa niya na babalik ito sa loob ng isang linggo noong nakaraan. At alam niyo bang, narinig ko rin siyang kumakanta noong pabalik na siya. Sige. Ngayon, pwede mo na ba akong pakawalan? Hindi. Marami ka nang masyadong nakita. Mananatili ka rito at magtatrabaho sa akin simula ngayon. Ano? Hindi. Pakiusap, pabalikin mo na ako sa aking asawa. Nagmakaawa si Giles sa pastol, ngunit ito ay ayaw makinig. Simula bukas, magsisimula ka na sa mga dapat mong gawin. Si Ayaw at Iro ang bahala sa iyo. Hindi! Kaya noong sumunod na araw, dinala nila Ayaw at Iro ang malungkot na si Giles sa tuktok ng bundok. Ito ay palalim at mukhang isang napakalaking lalagyan ng ulap. Wow! Teka, ano to? Ang lugar na ito ay tinatawag na Weatherbound. Dito ginagawa ng ating hari ang panahon na nababagay sa mga ulap. Kita mo?
Wow! Halika, may ipapakita ako sa iyong kakaiba. Wow! Ano ang lahat ng ito? Dito, namin itinatago ang lahat ng mga sangkap sa lahat ng uri ng mga panahon. Namamanghang nakatingin si Giles sa iba't ibang mga garapon, may malalaki, may maliliit, may puno ng kulog at mga kidlat at bahaghari. Pinanonood niya at inoobserbahan ng pastol kung paano ginagawa ang iba't ibang uri ng panahon at pinayagan pa siyang gumawa ng sarili niyang bagyo. Ano pa kaya ang pwedeng paghaluin dito? Ito kaya. Ngayon tignan natin kung anong mangyayari. Sinimulan niyang ihalo ang mga prutas sa kanilang ginagawa. Sobrang init naman. Kung uulan, sana lang lemonade o kaya naman candy. Hindi naman basta na lang nahuhulog ang mga candy mula sa langit. Ano to? Parang amoy ito ng strawberry. Lasa nga talagang strawberry! Lemon? Yay! Sinigurado ni Giles na gawing maganda ang panahon at di maalinsangan para sa minamahal niyang si Fiona, na palagi niyang kinukumusta. Hero, ayaw. Ano na ang ginagawa ng asawa ko? Inaalagaan niya ang mga alagang hayop ninyo. Pero malungkot siya kasi naririnig ko na sinasabi niya na miss ko na ang pinakamamahal kong si Giles. Mahigit 1 taon na ako dito at hindi ko pa din magawang makatakas. Ilang beses sinubukang tumakas ni Giles, pero napapaligiran siya ng matatarik na bangin, kaya sumuko na lang siya. Isang araw, bigla niyang narinig ang pag-uusap nila Ayo at Irio na tila di mapakali. Ano iyon? Giles, may narinig akong tao mula sa malayo. Palihim silang nagpaplano na sakupin ang bayan at sirain ito bukas. Ano? Bukas? Nakikita ko siya. Siya ang magnanakaw na hari ng Black Lake. Tinitipon niya ang kanyang mga sundalo. Hindi! Kailangan kong iligtas si Fiona. Kailangan ko silang balaan. Pakiusap, Hero. Ayaw. Tulungan niyo ako. Patawad, Giles, pero sa mga tao lang ang problemang ito. Hindi tayo pwedeng makialam sa kanila. Talagang nag-aalala si Giles pero wala naman siyang magawa. Sa huli, nagkaroon siya ng ideya. Lumabas siya at pumuslit sa bodega. Bato ng kulog, bato ng yelo, at saka kidlat. Inubos niya ang laman ng bodega at maingat na dinala ang mga garapon sa loob ng bag niya patungo sa weather bowl. Ngayon, pakiusap kumana ka para kay Fiona. Inubos niya ang lahat ng dala niya sa weather bowl. Lahat ng bote at garapon at mga kulog at kidlat na sangkap ay binuhos niya lahat at sinimulan nitong haluin at pakuluin. Nakabuo siya ng malakas at madilim na bagyo na wala pang kahit sino ang nakakakita kahit kailan. Gumana ng maayos ang mga pinaghalo-halong sangkap. Umatungal ito na parang libo-libong galit na leon na nasa kuweba nila. Agad na bumaba si Giles. Naghihintay ng malakas na hangin at nang dumating ito, nagpakawala siya ng napakalakas na bagyo rito. Woo! Nagsipagtaasan ng mga ulap at naipon sa itaas ng kapatagan. At sa kapinakawalan nito ang galit sa lupa sa ibaba. Oh, hindi! Talagang nakakakilabot itong bagyo. Buti na lang nasa loob tayo. Pero hindi maganda para sa mga nasa labas. Ano ito? Aray! Umalis na tayo! Sinumpa ang lugar na ito! Ano? Oo, ngayon lang nakarinig ang tenga ko ng ganitong ingay.
Nagwala ang bagyo at niyanig ang malaking bundok. At nagising ang pastol. Ano ang nangyayari? Nagmamadali siyang nagpunta sa weather bowl. Pero dahil madilim ang lugar, hindi niya makita kung saan siya pupunta. Ang lahat ng tumutulong sa panahon ay takot na takot at nagtakbuhan dahil naguguluhan sila. Si Giles na pinapanood ang lahat ay nagdesisyong tumakas kahit na nag-aalangan sa pagtalon sa madilim na ulap ng bagyo. Oh, hindi! Sandali! Pakiusap, makinig kayo sa akin! Hindi makontrol ang ulap, kaya naman bumulusok si Giles sa lupa. Hindi! Oh! At kaya naman, nagtungo si Giles sa bahay niya. Nag-alisa ng mga magnanakaw at unti-unting kumalma ang bagyo. Pagtingin ng mga tao sa mga bintana nila, nakita nila si Giles na palabas ng lambak ng kulog mula sa makapal na hamog. Ang alamat! Nagkatotoo ito! Ang hari! Giles! Oh, Giles! Fiona! Oh, patawarin mo ako sa pag-iwan ko sa'yo. Masayang nagdiwang ang mga taong bayan sa bago nilang hari at di nagtagal, namuhay sina Giles at Fiona ng masaya sa bago nilang kaharian. Pinrotektahan ni Giles ang mga taong mahal niya. Ipinapakita lang nito na ang pagmamahal sa iba ang magbibigay sa'yo ng bagong daan kung magsusumikap ka at seseryosohin ito. Kung tinatanong nyo naman kung ano na ang nangyari sa pastol ng mga ulap, hayon, galit na galit siya nang malaman niya na si Giles ang dahilan ng lahat ng kaguluhan. Babalikan kita sa ginawa mo. Hahanapin ka ng mga kidlat ko sa isang saglit. Oh? Nasaan ang mga gamit ko? Talagang gulat na gulat siya nang malaman na ubos na ang laman ng bodega niya. Nagagalit siya dahil matagal na naman siyang maghihintay na muling makolekta ang mga sangkap na yun. Sa oras na nakolekta ko na ang lahat, babalikan ko siya. At kahit na sinabi niya ito, noong oras na muling mapuno ang bodega ng mga sangkap, naging abala uli ang pastol sa paghahanda sa panahon ng taglagas. Kaya medyo nalimutan niya si Giles. Tingin ko, ipinakita sa atin ni Giles na sa pagiging matalino at alerto, maiiwasan ng tao ang anumang bagyo.